Welcome to Miss Kalye Vlog. Samahan niyo po akong pakinggan ang istoryang ibabahagi namin sa inyo. Pasalampak na naupo ang 21 anyos na dalaga sa isang bench na nasa loob ng kanilang hardin. Humalukip-kip siya at inis na pinagsisipa ang mga maliliit na bato malapit sa kanyang paa. Hindi na naman kasi siya pinayagan ng mga magulang niya na lumabas ng bahay kasama ang mga barkada niya. At ngayon pa talaga napili ng mga to na pagbawalan siyang lumabas kung kailan may gala sila papuntang Cebu. Busangot na busangot ka na naman dyan, iha. Ani ng isang pamilyar na tinig. Nag-angat ng tingin si Ruth at nasalubong ng kanyang mga mata ang kulay kayumangging mga mata ng hardinero nila, si Mang Ramon. Bata pa lamang si Ruth ay nagtatrabaho na talaga para sa pamilya niya ang matanda. Kung hindi siya nagkakamali, ay 51 na ang matanda. Wala na tong asawa at matagal nang yumao dahil sa panganganak sa nag-iisa nilang anak na babae noon. Kung tutuusin, ay maaari na itong magretiro sa trabaho. Ngunit nakasanayan na niyang magtrabaho bilang hardinero at parang hindi siya sanay na walang ginagawa sa buhay. Naiinis kasi ako kina mami at dad. Kung kailan may gala kami ng mga kaibigan ko, tsaka naman nila ako pinagbawalan. Nakangusong sagot ni Ruth. Si Ruth ay nag-iisang anak ng isang mayamang pamilya sa kanilang lugar. Sa edad niyang 21, ay litaw na ang tinatawag nilang ganda ng pagkadalaga. Maganda na ang korte ng katawan. Maputi, makinis at mistisa. Pero sa kabila ng kanyang edad, ay hindi may pagkakailang may pag-aisip bata pa rin to dahil sa estado niya sa buhay. Marami na rin ang nanliligaw rito, kaso puro busted lang ang inaabot sa dalaga. Natawa ang matanda at naupo sa tabi ng dalaga, tsaka palihim na napalingon sa hita nito na nooy nakashort lang ng maiksi. Napangiwi naman si Ruth nang maamoy ang pawisang katabi. Mukhang napansin naman agad ni Ramon ang pag-iwi ng dalaga kaya't napahalakak to. Naningkit naman ang mga mata ni Ruth at pinanood ang pagtawa ng matanda. Kitang-kita niya ang maputing buhok ni Mang Ramon. Naninilaw rin ang ngipin nito at natitiyak niyang naninigarilyo ang matandang hardinero. Hindi rin ito kagapuhan at kitamtaman lang ang itsura. Matangkad si Mang Ramon, kayumanggi ang balat, at medyo may kalakihan din ang tiyan nito na unang-una mong mapapansin kapag tiningnan mo siya. Pasensya na sa amoy ko, ha? Maghapon kasi akong nag-ayos ng mga halaman sa bakuran nyo. Saan nito? Okay lang po, Manong. Sagot ni Ruth at saka bahagyang lumayo kay Ramon. Ang sabi mo, may gala kayo ng mga kaibigan mo. Hindi ba't kakauwi mo lang kahapon galing Laguna? Umalis ka pa nga nang walang paalam. Saad pa ng matanda. Paano po ako magpapaalam? Lagi namang walang mga magulang ko dito sa bahay. Isa pa, gagala lang naman eh. Wala naman pong masama dun. Pagdadahilan ng dalaga. Mas lalong dapat mong ipaalam sa mga magulang mo kung saan ka pupunta. Lalo na't sobrang layo ng Laguna. Napairap na lamang si Ruth. Pati ba naman ang trabahador nila ay pagsasabihan pa siya. Rinding-rindi na nga sa pangangaral ng mga magulang niya tapos pati ba naman sa ibang tao ay ganun pa rin. Bumuntong hininga ang dalaga at akmang aalis sa sana kung hindi lamang nahawakan ni Mang Ramon ang palapulusuhan niya. Gusto mo ba talagang umalis? Tutulungan kitang tumakas. Saad ng matanda sa bangiti. Sa totoo lang, nasubaybayan ni Mang Ramon ang buhay ng dalaga
simula noong bata pa lamang to. Pero hindi niya akalain na magiging ganito kaganda ang anak ng kanyang amo. Tila isang modelo na to ngayon at napakabango pa. Katulad ng mga rosas na kanyang dinidiligan araw-araw sa bakuran nila. Namilog bigla ang mga mata ni Ruth. Sa isip-isip niya, aba, hindi na masama yun ha. Ngunit kung makakatakas nga siya, paano naman siya makakaalis nang hindi nahahalata ng mga magulang niya? At panigurado, magagalit at magbubungangaan na naman siya kapag nalaman ng mga to ang pag-alis niya. Huwag na po Manong. Makaalis man ako dito sa bahay. Hindi pa rin naman ako mag-e-enjoy kasi wala akong pera. Kinuha ni Dad yung wallet at mga credit card ko. Tugon ni Ruth. Ganun ba? Di bali, bibigyan na lamang kita ng pera, iha. Muling tugon ng matanda. Napakunot ang noo ng dalaga at nagtaka. Bakit niyo po ba ako tutulungan, Mang Ramon? Sige ka. Kapag nalaman nila na tinutulungan mo ko, baka tanggalin ka pa sa trabaho mo. Saad ng dalaga. Sa tingin mo ba talaga, tatanggalin nila ako sa trabaho ko, iha? Gusto lang kitang tulungan para naman hindi ka mabagot dito sa bahay niyo. Nakangiting tugon nito. Paano hindi ako mababagot Daig ko pa yung preso sa ginagawa nila sa akin. Reklamong muli ng dalaga. Kaya nga tutulungan kitang tumakas, iha. Bibigyan na rin kita ng perang panggala mo. Kapag hinanap ka ng mga magulang mo, ako nang bahalang gumawa ng dahilan. Sa puntong yun, napatingin pa ang dalaga sa mukha ng matanda. Nakita nitong porsigido din tong tulungan siya kaya pilyang napangiti ang dalaga kay Ramon. Hindi na siya nagdalawang isip pa at tinanggap ang tulong ng matanda. Kalaunan ay talagang nakalabas ng kanilang bahay si Ruth. May pera pang 2,000 na binigay sa kanya si Mang Ramon. Nang magkita-kita sila ng mga kaibigan niya, ay kinausap niya ang mga to na wag na muna silang tumuloy sa kanilang gala hanggat grounded pa siya. Gulat na gulat pa nga ang mga kaibigan niya nang malaman na tinulungan siya ng matandang trabahador nila na tumakas. At binigyan pa siya nito ng pera. Biniro pa nga siya ng mga kaibigan niya na baka raw may gusto sa kanya ang matanda, kaya mabait to sa kanya. Ipinagkibit balikat na nga lang yun ni Ruth, dahil alam niyang mabait naman talaga ang matandang hardinero ng kanilang pamilya. Hindi lang yun ang unang beses na tinulungan siya ng matanda. Kada magpapaalam siya sa mga magulang niya na lalabas para mag-shopping o gumala kasama ang mga kaibigan niya at hindi siya pinapayagan ay si Mang Ramon ang tumutulong sa kanyang tumakas. Ito rin ang madalas na magbigay sa kanya ng pera mula sa kakapiranggot nitong sahod. Lalo na hanggang ngayon ay hindi pa rin siya binibigyan ng allowance ng kanyang mga magulang. Sa bawat araw na lumipas, ay talagang napalapit na ang loob ni Ruth kay Ramon. Magaang kausap si Ramon. Palagi itong may baon ng mga payo sa kanya. At higit sa lahat, spoiled na spoiled talaga siya dito. Minsan nga ay napapatulong na lamang siya sa kanyang sarili. Kung may naiipon o naiuuwi man lang si Ramon na pera sa kanyang pamilya, ngayong halos inuubos na nito ang pera para sa mga luho ng dalaga. Nakasimangot ka na naman, iha. Anong kailangan mo? Saan na naman ang gala ninyong magkakaibigan? Sunod-sunod na tanong sa kanya ni Ramon. Umiling si Ruth. Ang totoo niyan ay wala naman silang gala ng mga kaibigan niya ngayon. Pero unti-unti na kasing nagiging palaisipan kay Ruth ang mga ginagawang kabutihan sa kanya ng matanda. Hindi man sinasadya ngunit nabibigyan niya ng ibang definisyon ang pagiging mabait nito sa kanya. Pwede mo ba akong sagutin ng totoo lamang?
Seryosong tanong ng dalaga. Ano bang ibig mo sabihin, Iha? Bakit bang bait-bait mo sa akin? Bakit mo ako pinagtatakpan sa mga magulang ko? At higit sa lahat, alam naman natin pareho na wala kang pera. Imbis na binibigay mo sa pamilya mo ang kinikita at sahod mo, mas pinipili mo pang ibigay yun sa akin. Bakit? Naguguluhan na kasi ako, Manong Tanong ng dalaga. Gusto mo talaga malaman kung bakit ko ginagawa ang mga bagay na yon? Oo, Manong. Ipaintindi mo naman sa akin, Ramon. Maaaring layuan mo ako kapag nalaman mo ang tunay kong dahilan. Pero sige, sasabihin ko sa iyo para hindi ka na malito ng ganyan. Napatigil ang matanda ng ilang segundo bago muling nagsalita. May gusto kasi ako sa iyo, Iya. Alam ko nakakadiri itong sinasabi ko sa iyo lalo na't matanda na ako. Pero yun talaga ang nararamdaman ko para sa iyo. Pasensya ka na at nalaman mo pa. Huwag kang mag-alala at hindi naman kita guguluhin. Napayo ko ang matanda matapos aminin ang nararamdaman para sa dalaga. Sa totoo lang, minsan ding pinangarap ng matanda na madala sa kama ang dalagang amo. Ngunit alam niyang imposible ito. Pero nitong huli, ay napagtanto niya na hindi lang pala yun ang gusto niya sa dalaga. Dahil unti-unti na rin siyang napapamahal rito. Tila natulala ang dalaga. Hindi nakapagsalita si Ruth sa mga narinig niya galing sa matanda. Hindi niya inaasahan yun. Kinapa niyang sarili kung may nararamdaman ba siyang pandidiri tulad ng sinabi nito ngunit wala. Nahihiya siya. Oo. At biglang nakaramdam ng pagkailang ngunit hindi ng pandidiri. Kung sa bagay, hindi rin naman niya masisisi ang kanilang trabahador. Dahil talaga naman na maganda siya at kaakit-akit sa paningin ng mga lalaki. Umalis na sa tabi niya si Ramon at nagpatuloy na to sa paglilinis sa hardin. Ilang minuto pa siyang natulala sa kinauupuan niyang bench bago niya napagpasyahang umalis na muna. Pumasok siya sa loob ng kanilang bahay at doon pa lamang niya tuluyang pinag-isipan ang lahat. Gulat na gulat kasi talaga siya sa pag-amin sa kanya ng kanilang trabahador na ni minsan ay hindi niya naisip na magkakagusto sa kanya lalo't napakatanda na ni Ramon. Matapos ang pagtatapat sa kanya ni Ramon ay napansin niya ang pag-iwas nito sa kanya. Hindi na tuloy siya makagala at nanatili na lamang siya sa kanilang bahay. Gusto niya sanang kausapin si Ramon, ngunit pinipigilan niya ang sarili sa takot na baka makulitan to sa kanya. Mukhang iniisip talaga ng matanda na nandiri siya rito matapos ang pagtatapat na ginawa. Ngunit hindi ganoon. Nang dahil sa pag-iwas-iwas ang matanda sa kanya nitong mga nakaraang araw, ay unti-unting napansin ni Ruth na hinahanap-hanap na rin pala niya ang presensya nito. Miss na niya ang pag-spoil sa kanya nito. Ang mga pagtulong nito sa kanya para makatakas at maging malaya siya. Unti-unti ay napagtanto na rin ni Ruth sa kanyang sarili na hindi siya kumpleto kung wala ang matanda. At sa uli na kumpirma niyang may gusto rin siya sa kanilang trabahador. Nakalimutan na ng dalaga na 51 na ang matanda at siya ay 21 pa lamang. Wala na siyang pakialam kahit na 30 ang agwat ng kanilang mga edad. Isang araw, inabangan ni Ruth ang matanda sa kanilang bakuran. Pwede ba tayong mag-usap? Tanong ng dalaga kay Ramon nang madatnan niya to na nagtatanim sa hardin. Tumigil sa kanyang ginagawa si Ramon at hinarap siya. Huminga ng malalim si Ruth at buong pusong pinagtapat din dito ang nararamdaman niya. Gusto din kita, Manong. Pilyang pag-amin ito habang nakangiti.
Nakita ni Ruth ang reaksyon ni Ramon. Nakatulala lang to dahil hindi to makapaniwala sa narinig galing sa kanya. Talaga? Gusto mo rin ako? Totoo ba yan, iha, o binibiro mo lamang ako? Sinasabi mo lang yata yan para matulungan kitang makatakas. Hindi mo naman kailangan magsinungaling sa akin, iha. Tutulungan pa rin kitang tumakas kung yan ang gusto mo. Hindi, Ramon. Totoo ang sinasabi ko. Gusto rin kita. Narealize ko na gusto rin kita nung bigla mo na lang akong iwasan pagkatapos ng ginawa mong pag-amin. Parang hindi na yata ako sanay na hindi ka nakakasama. Masayang saad ng dalaga. Ngumiti rin si Ramon ng pagkatamis-tamis. Tuwang-tuwa siya ng mga oras na yun. Pero iha, magagalit ang mga magulang mo kapag nalaman nilang nagkakagustuhan na tayo. Baka tanggalin nila ako sa trabaho. Saad ng matanda. Alam ko yun. Pero hindi naman nila kailangang malaman pa, di ba? Itago na lang muna natin. Ang mahalaga naman ay alam natin ang nararamdaman natin para sa isa't isa. Sabay ngiti ng dalaga at unti-unti itong lumapit sa matanda, tsaka mahigpit na niyakap si Ramon. Wala na siyang pakialam kahit na nababalot ng pawis ang lalaking napupusuan niya. Maya-maya bumitaw ang dalaga mula sa pagkakayakap nila. Akala niya ay doon na natatapos yun. Ngunit nagulat to nang biglang suyuin siya ng halik ng matanda sa labi. Natakot na napatingin sa paligid si Ruth. Dali-dali siyang lumayo sa matanda. Huwag dito, Manong. Baka may makakita sa atin. Mabubuko tayo. Nakangiting saan nito. Sige, iya. Sumama ka sa akin. May alam akong lugar. Sabi naman ng matanda. Naunang naglakad si Ramon at nakasunod lamang ang dalaga. Tumigil lamang sila nang marating na nila ang lugar na pahingahan ng matanda sa gilid ng kanilang bahay. Isang maliit na bahay lang yun at sakto lamang para sa kanilang dalawa. Pagkasarado ng dalaga sa pintuan ay muli na siyang niyakap at binuhat ng matanda tsaka binigyan ng matamis na halik. At dahil tago naman silang dalawa ay nagkaroon na ng lakas ng loob ang dalaga na tumugon sa nais ng matanda. Hinayaan niya ang matanda na ihiga siya sa sahig. Pumikit na lang si Ruth dahil ayaw niya mang aminin, pero ito ang unang beses na ibibigay niya ang kanyang sarili sa isang lalaki. Sa isang lalaki pa na malayo ang edad sa kanya. Ilang saglit pa ay namalayan na lang ng dalaga na wala na siyang suot. Medyo kinabahan siya ngunit napawi ito nang ngumiti ang matanda sa kanyang harapan. Ang ganda mo, iya. Saad pa ni Ramon habang kinakalas ang kanyang luma at maruming shorts hanggang sa tuluyan niya tong maibaba. Pilang ngumiti si Ruth pero medyo kinakabahan nang masilayan kung ano ang meron sa matanda. Hindi niya kasi akalain na sa edad niyang yun ay mukhang kaya pa nitong makapagbigay ng kakaibang aliw sa kahit na sinong babae. Muling yumakap si Ramon kay Ruth. Hanggang sa mapakagatlabi na lang ang dalaga nang tuluyan niyang maiyalay ang sarili sa kanilang trabador. Walang bahid ng pagsisisi ang bumalot sa pagkatao ng dalaga. Dahil halos mabaliw to at maiyak sa labis na kasiyahan. Samantala, halos maluha-luha si Mang Ramon. Dahil higit 3 dekada na rin nung huli niyang matamasa ang alapaap nung nabubuhay pa ang kanyang asawa. Lumipas ang halos 1 oras ay pawisan at hingalang dalawa habang nag-aayos ng mga sarili. Hindi maalis sa mga mukha nila ang saya dahil sa namagitan sa kanila. Nagpatuloy ang kanilang relasyon. Nanatili silang malapit na dalawa sa isa't isa. Laking pasasalamat naman ni Ruth na walang nakakabuking sa tunay nilang estado ni Ramon dahil nasisigurado niyang pagtatawanan siya ng mga kaibigan niya at siguradong magagalit ang mga magulang niya.
Hindi niya talaga alam ang gagawin, oras na mangyari yun. Ngunit hanggat hindi pa sila nabubuko, ay susulitin muna ni Ruth ang mga oras na kasama pa niya si Ramon. Dahil sa huli, ay alam niyang imposibleng maging sila talaga. Hanggang dito na lang po ang ating istorya. At salamat sa mga nakinig.